Welcome to Politics and Beyond, a non-point the podcast election series that delves into the heart of politics. I'm excited to bring you insightful conversations with public officials and personalities. Together, we'll explore their opinions, analysis, plans, and aspirations for a better Philippines to empower the Filipino electorate for the upcoming national and local elections. So join me as we navigate through this crucial discussion right here on Politics and Beyond. Welcome na naman po dito sa isang episode ng Politics and Beyond. And for this episode, we have a very special guest. Kanya pong iniaalay ang kanyang sarili, karunungan at oras para sa sambayan ng Pilipinas. Siya po ay isang environmentalist at senatorial candidate. Everyone, please help me welcome Mr. David De Angelo. Sir, thank you so much for saying yes to this conversation, and finally, welcome po dito sa Politics and Beyond. Yes, maraming salamat and it is an honor to be here. I hope okay ba yung sound ko? I hope the sound is okay. It's an honor to be interviewed on your podcast. On the point. Ang ganda ng point. On the point. Thank you po. And nais ko lang po magpasalamat no for squishing us sa busy schedule nyo dahil alam ko campaign season, this is a very busy schedule sa inyo po at iba po ang labanan pag sa Senado. Bilang panimula po sa pag-uusap na ito, maaari niyo po bang ikwento ng napakaikli no, o sa paraang maiintindihan ng ating kung saan man makakarating ang ating pag-uusap na ito, bakit po kayo nahilig na protektahan ang kalikasan? Bakit niyo po ito ba ay simula nung bata pa po kayo? Ano pong kwento dito na bakit kayo interesadong protektahan ang ating kalikasan? So, Franz, not Aga, I started being an environmental advocate when I was about 30 years ago. So that was in high school, no? Sa Atimangan, Quezon. I'm a Filipino. I am born in Malolos, Bulacan. I grew up in Quezon Province. So sa Quezon kasi may issue kami sa Lamang Bay area. Ito ay isang karagatan na ang issue dito, maraming malalaking nanguhuli ng isda ito, large fishing vessels. So, high school pa lang ako, pinaglaban namin ang pagprotekta sa Lamon Bay area, pagtigil ng buli-buli, yung tawag namin doon, para proteksyon ng itong mga maliliit na mine isda. Nung nag-college tayo, environment pa rin yung focus natin, kasama dito yung issue ng agrikultura sa mga magsasaka dahil tayo naman ay naging miyembro din ng College Editors Guild of the Philippines. Officer tayo ng sa Quezon. At later on, when I became the Student Council President, I am also an officer of the National Union of Students of the Philippines. So, mainly environmental talaga yung ating pinagpopokusan. And later on, I was also elected as part of the Asia-Europe Youth Network for Sustainable Development as a member of the YSDA, or Youth for Sustainable Development Assembly. So for 30 years, environment talaga yung napagpukusan natin. Kasi sa tingin ko, kayaman kasi yung kalikasan, so kailangan siyang protektahan kasi buhay natin yan. Kung hindi natin maprotektahan ng kalikasan, mawawala yung buhay natin. It's the basic of life. Kumbaga parang puso yan eh. Pag nawala yung puso natin, patay tayo. Yes, I just wanted to ask that question because alam natin na pag mga usapang kalikasan at iba pa, medyo mahirap siyang ipaintindi, no, sir, sa mga lalong-lalo na sa kabataan. Kaya gusto ko yung sharing ni Sir David De Angelo dahil bata pa lang siya, no, makikita mo na bata pa lang siya, talagang sinimulan niya na yung pagmamahal sa kalikasan. At I like the way you see it na ang kalikasan ay talagang kailangan protektahan dahil ito lang ang nag-iisang meron tayo kung nasira ito lahat ay kumbaga konektado or nakakonekta tayo sa kalikasan maging yung ating source of food, no? Yes. Punta tayo dito sa main issue naman. I just wanted to ang alam ko is you tried your luck, no, first time in 2022 and now ngayong 2025.
Tanong ko lang sir, in terms of the way you campaign, the way you approach your issue, the way you approach the Filipino voters, no? Anong kaibahan ng pag-approach niyo sa lahat ng aspeto when it comes to this election as compared to 2022? Siguro ikwento ko sa mga nakakapanood sa nakakapanood kung paano tayo dumating po. Kasi Okay. I do not actually aspire to run for the Senate. Kasi when I ran in 2001 under Apayat, I ran for councilor of our town in Otimonan. Eventually lost dahil pinaglaban ko yung karapatan sa ilaw, yung laban tayo sa mga electric alternatives. Then in 2010, I became the national campaign manager of Nicanor Perlas. Ito, dismayado ako sa political system. Mhm. Ang nangyari kasi, nung imbitahan tayo ng Green Party to be the national spokesperson, yun lang talaga sabi ko, gusto kong magsalita, nag-advocate for the environment, not anymore. But in 2020, during the COVID, uh, nag-resign si Roy, Roy resigned from the Green Party. And I was asked to be the president of the party. So sabi ko, bata ako dito, mukhang may mas maraming experts o mas marunong sa partido. But then I became the president of the party. Then in 2022, there was a decision to have a people's primary. No? Itong people's primary ay pag-ubo ng isang slate from president, vice president, up to the senators na Greens, no? Na puro environmental advocates. At yung election na yan, ang proseso, 8 organizations, no? yung yung kasama. Sa 8 organizations na yun, nakakuha tayo ng pinakamataas na boto. So actually, at that time, I am being asked by the Greens and the group to run for the president. Mhm. Ito yan, to run for president under a green agenda. Pero sabi ko, sandali lang, tingnan natin yung capacity natin, ito ba yung panahon, or baka naman may iba pang way. So eventually, during the filing of the COC, we had an alliance with Partido Lakas ng Masa kasi considering that PLM has at least a platform called ecologism for the ecosocialism, platform for ecosocialism. So, sumama kami sa Partido Lakas ng Masa. In fact, we are happy that during the 2020 elections, we are glad that PLM and now Yodi and Attorney Luke is now carrying a very strong environmental agenda, which is an effect of the 2022 pagsama namin sa kanila. Even the term food sovereignty ay ginagamit na ni Attorney Luke ni Yodi. Yan ang isa sa primary agenda ko ng 2022. So maganda yun. Kung panahon na yun, sobrang laki na nagastos natin, 60,000 pesos. Sobrang dami na ng poster ko sa buong Pilipinas. Tinagtad ko ng poster, 50 piraso. Hindi pa ako nagpagawa na. We have 693,000 votes. So, sa ganong kaunti. So, that's 10 centavo per voter. Ngayon kasi, ang sabi ko, hindi ako tatakbo kung walang partido. So, coincidentally and by divine providence, nagkita kami ng bunyog ni Ma'am Belinda Ceballo, friend namin ng bunyog, sa Naga City during the Peña Francia. Kasi talagang nag-pilgrimage ako doon. Bukod sa meron kami environmental activity, I also prayed na kung wala akong partido, bigyan ako ng sign, ituloy yung paglaban sa political exercise. So, nung mamit ko sila, eventually, I was asked, decided to be a guest candidate ng Bunyog Magkakaisa, which is also a party list. Ang mas maganda dito, ang Bunyog ay katulad ng PLM, isang progresibong partido, at organisado sa from the barangay level leaders. We have around 50,000 leaders nationwide. We have around 600 municipalities. At I think yun yung kaibahan. In terms of organization, I think sa ground level, mas organisado yung Bunyog ngayon kasi it's also their second time to run for party list. So, kailangan manalo sila. So, dapat dalawa nga kami ni Toto Kausig pero nanoisan si Toto. Sadly, without isa giving justice to Toto. Pero ako na lang, ngayon nga, ako yung ng Bunyog sa Senado. Okay. So, yun, na-share niyo na po kung paano kayo humantong sa pagtakbo, no? Let's go over to your main advocacies kasi nandito po sa profile ni Sir. Although I'll just go over to the things I feel
which is very important kasi mauubusan tayo ng oras kapag yeah. So Marami sasabi an- sa mahaba, marami. ano pong ibig sabihin nitong you will declare a climate emergency with appropriate legislation? What do you mean when you say that you will declare a climate emergency? Ano kasi, kung makapansin mo, friends, so we already have a food crisis. Sobra na yung pagbaha natin. Nagkakaroon ng problema sa tubig. Pag mainit, sobrang init. Pag ulan, sobrang ulan. So, may crisis sa klima. Climate crisis ay worldwide. At ang Pilipinas ay isa sa kasamahan. So, kailangan yung gobyerno natin pagdeklara ng climate emergency na mayroong problema ang buong Pilipinas na may kinalaman sa klima. So, kailangan i-deklara yun. Pero, kasi nagkaroon na ng resolution ang Senado at Kongreso niyan dati, ni Senator Lauren Legarda, pero resolution. Ang gusto natin, may batas na declaration of climate emergency and a climate emergency act. Bakit? Kasi we need to provide necessary research-based adaptation measures and research-based resiliency and funding efforts para ma-mitigate yung mga epekto ng krisis sa klima doon sa mga pwedeng tamaan tulad ng itong mga binabaha. For example, yung Naga, yung mga lulubog sa Bulacan, itong mga yung Palawan, binabaha siya. So, kailangan may batas yan. Bakit kailangan ng batas? Kasi kung walang batas, ang mangyayari dyan, suntok sa buwan yan. Hindi natin alam kung anong resolvehin natin. Hindi natin alam kung ano isang research tayo magbabase at makaka pa rin tayo o magkaanong konti yung ating gagastusin. So, kailangan may batas ng deklarasyon na isang crisis ng klima. Okay. Napakaganda, no? And let's go over to number 2. You make mention here sa inyong profile ay green renewable energy. So I'm guessing na this we are going to transition into solar panels and everything else, no? But I just want to get your thoughts on things, no? Parang I have here an article with me which is dated May 19, 2024, and the article is saying po dito, sir, na parang there is a downside to renewable energy, particularly solar panels, dahil may mga like nickel and other minerals are being used, no, to make solar panels alone. How do you balance this one, sir, na parang yung minerals or other things, no, na nakakaapekto sa mining, ibabalansin niyo po ito? How do you balance this when we transition to solar energies, for example? How do you balance this? How do you reconcile this? Actually, dalawang issue yan, no? So, Okay. unang issue, resolvehin muna natin yung issue ng bakit green, renewable and affordable energy. Okay. Kasi ang fossil fuel ay isa sa number one siya na cause ng climate change and global warming. So, we need to transition into clean, renewable energy, be it solar, hydro, and everything. Pangalawa, ang approach natin dapat dito ay community grid power generation. Okay. Kailangan ang approach ay yung komunidad ma-encourage natin na to go into renewable, no? Instead na national para mas affordable para sa people. Pumunta tayo sa sinasabi mo na may nickel na ginagamit. Yes. May mga Ang minerals. problema kasi dito, our country is mining these resources to provide nickel to the world. And that's Yes. from the place. So, nasisira ang kalispasan natin. Yes. Ang dapat natin gawin ay una, ayusin natin yung taxation sa mining. Pangalawa, ipag-ban natin ang pag-export ng raw mineral oil. So, ibig sabihin, kung kayo ng oil sa Pilipinas, ng nickel ore, dito na ipoproseso yung mga solar panel and mga end product para tikisa ang Pilipinas, magkakatrabaho ang Pilipino, mura yung ating renewable energy. So, we use our resources for the benefit of our own people. Ang problema kasi, bakit natin kailangan provide ng buong mundo ng nickel natin? Provide muna natin ang ating sarili. At kung provide natin ng mundo, kailangan dito sa Pilipinas yung ginagawa. Kasi nangyayari, pagkuha natin ng mineral or i-export yung for example sa China, gagawa sila ng solar panel, battery, and everything, mas bibili natin ang buo. Hindi ba, para tayong ginigisa sa sariling mantika. I don't think that's fair to our environment.
what do you think sa sinasabi niyong bilhin dito or gawin dito yung mga solar panels, no, in particular? Uh, to be to be very honest, sigurado po kayo, sir, na may kaya ho, no, na gawin ito dito sa atin talaga. Sa nakikita nyo ngayon sa paglilibot ninyo. Definitely. Kasi ang problema kasi sa atin hanggang ngayon, kaya mahirap tayo. Kasi we do not have the real industrialization in this country. Okay. Ang mga industriya natin dito, puro retail, pagkain, pero we're not producing products that are really for industrialization. Diba? Dito galing kami na, pero wala nagpo-proseso ng mineral dito para sa Pilipinas. Problematic talaga yan. Sisira kalikasan natin, hindi tayo naikunan. Okay. Ipupush ko lang further yung tanong, no? Although we started talking about renewable energy and all. What do you think? What's your thoughts on, kasi binubuhay nila yung Bataan Power Plant. What's your thoughts on this? Is this viable? Are we going to scrap this issue? It's a concern about the energy, no, the Bataan Power Plant. What's your thoughts on this? Kailangan bang buhayin to or scrap everything out? Alam mo, wala naman ako gusto talaga sa nuclear energy. I think we should explore nuclear energy. But the problem is, unang-una, kung, kung yung mga simpleng batas ay hindi natin maipatupad. For example, road safety and everything, mga renewable energy act, so ecological solid waste management, hindi natin mapatupad ng ayos. How can our government implement safety measures for nuclear? Diba? Kung gano'ng kalala yung corruption sa Pilipinas, how can we assure ourselves that itong mga gagawin about nuclear ay hindi dadaan sa corruption? Saka, mind you, ang uranium ay i-import yan. So, may cost yan. Ang paggawa ng kahit modular, i-import yan. So, may cost pa rin yan. Tapos yung nuclear waste. Kung malaki yan, may nuclear waste. Kung modular yan, may nuclear waste. And modular nuclear is also on the early phase of development. At ang kasunod pa dyan, kulang din tayo sa mga experts. So, dapat paghandaan yan. Pag talagang gusto natin mag-nuclear, paghandaan mo, ayusin mo yung gobyerno mo, ayusin mo yung mga experts and capabilities ng bansa, ng mga technicians mo, then you go nuclear. Hindi naman yung parang, gusto ko na nuclear energy, ngayon na natin gawin. Hindi ko pwedeng gano'n. Kasi this is probably a good source of energy, but we are not yet ready for that. Okay. Now, I want to go over to the last, no, I guess, dito ho sa inyong main advocacies. The education, no? Paano natin na educational reforms, paano nyo, anong gagawin nyo dito? If you have any other plans to reform, what are you going to do with the educational reforms in particular? Anong gusto ninyong gawin para mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa? I think una-una, friends, ay yung sa environmental education. There is a law approving the Department of Education to integrate environmental education, but sadly, hindi siya napapatupad. It is not being implemented. So I think we have to call on the DepEd and to have an oversight over that law para ma-implement. Pangalawa, kailangan natin reviewin yung ating K-12 curriculum. Kasi dapat, pag-graduate pa dapat ng grade 12, dapat may trabaho yung ating mga gusto magtrabaho. So I think we have to find a way or build a law that instructs companies not to force people to have diplomas. Kasi for example, janitor ka or ano man, or simple na trabaho, kailangan ng diploma. Dapat hindi diploma, unang-una mong hinahanap sa trabaho, kailangan skills and capability and pumasa ka sa assessment. Ang isa siguro sa pinakamahalagang baguhin sa edukasyon ay yung goal natin ng education. The goal of education, especially primary and secondary, is to prepare people to develop critical thinking, to prepare them to decide and have life skills. Then pag college, saka sila dun sa trabaho gusto nila. So yung primary education natin should be dedicated to, parang sa Japan, di ba, soft skills like paano ka ba mag-converse, mag-usap, paano ka ba mag-travel, paano ka mag-design, magluluto, the basic things in life. I think even values education should be embedded in that para pagdating ng estudyante mo ng elementary,
meron silang basic human development simula pa lang. Yung kasi problema sa atin we're too intelligent and we're trying to, develop everyone's academic excellence. But we are forgetting that, education is not only about being intelligent. It's about many facets of it. You need to be emotionally prepared. You need to be Kumbaga to have dapat holistic ang approach dito. kasi not everyone are intelligently inclined. Meron tayong mga nasa arts, nasa Mm. ibang skills. So we need to evaluate our education into a multiple intelligence education that caters to all aspects of the capabilities of a human being. Okay. Yun, what I'm trying to get no in our sharing ni Sir David De Angelo is napakaganda no. Yung latag ng plano, latag ng polisiya, napakaganda, solido na dito nakikita no yung isang senatorial candidate kung gaano kapreparado, gaano talagang pinaghandaan. With regards to paghahanda and everything, sir, alam namin or klarong-klaro naman sa inyong profile, you've been a eco warrior for the longest time, no? So honestly, how do you intend to win this fight? Alam naman natin sa eleksyon natin, kailangan may pera in terms of, money, resources from all the campaigns sa pag-iikot ninyo. Anong balak ninyong gawin? You know, how far are you willing to go for this campaign? I think first we are running on a zero budget campaign. Na-interview mo ako dito, hindi naman ako nagbayad sa'yo, di ba? Galing ko lang sa debate sa San Vega with ABS-CBN, hindi rin naman tayo nagbayad doon. And I think ang common denominator ko, ang maraming Pilipino ay pamilya ako doon sa sawang-sawa na pagod na sa paulit-ulit na nangyayari sa eleksyon, di ba? Sabi nga ni Teacher Emmy doon sa Balota, talagang hindi ko makakalimutan yun. Sabi niya, paulit-ulit na lang. Okay. Oo, di ba? Sawang-sawa na tayo. Ako sawang-sawa na. The main reason why I run is because I'm so fed up with politicians running and then nangangako may pera. Pero at the end of the day, they're not really, working for the Filipino people. Hanggang ngayon, nahirap pa rin tayo. Hanggang ngayon, nagugutom tayo. Agricultural country tayo. Meron tayong food crisis. Niloloko tayo ng prime water. Nangyayari ng tubig. Diba? Ang daming panuloko nangyayari. Tapos merong politiko dyan, nakaupo sa climate change, agriculture committee na ginagawang real estate ng agriculture. Dinoloko tayo ng mga politiko na to. And all of us should be, we should be fed off. Papagod na tayo. Kasi walang balak itong mga to sa bansa natin kundi nakawan. Nakawan tayo ng nakawan. Hanggang wala na tayong ibibigay. At kawawa ang mamamayang Pilipino na nagtatrabaho. Kasi nagtitiis tayo sa mahal na presyo ng bilihin, nagtitiis tayo sa gutom, nagtitiis tayo sa kahirapan. Mayaman naman tayo doon. Bakit tayo naghihirap? Kasi binibigay natin yung ating boto na napakahalaga sa mga taong sikat, trapo, dinastiya, na wala namang kwento talaga. Walang balak sa Pilipinas. Hindi magsaya. So, I think yun yung laban natin na marami sa mga kababayan natin ang pagod na. At kailangan lang natin silang magising at sumama na magising tayong lahat, bumoto tayo ng tayo. Okay. Now let's go over to the issues, no? The biggest political issues that you could think. Dahil I believe, no, as a senator, minsan talaga may mga issue na dumarating sa table ninyo na hindi naman talaga patungkol sa inyong advokasya o kumbaga may mga issues na kailangan kayong gawin na hindi naman kaakibat ng advocacy niyo lang. And running for senator is not about just, pure advocacy. So kailangan din natin malaman yung paninindigan ni Sir David De Angelo sa mga issue na ito. I just want to get your thoughts on the West Philippine Sea in a very particular manner. Anong masasabi ninyo sa pagdadala ng administrasyong ito patungkol sa West Philippine Sea? What can you say about the management of the BBM administration when it comes to the West Philippine Sea issue?
I think yung mga stand naman niya ay appropriate na talagang sinasabi niya na nakiklaim si Vivian na atin yung West Philippine Sea. He is saying na dapat hindi pa ginagawa ng China. Pero sabi ko nga kanina sa debate, kung ako si Pangulong Marcos, ako mismo ang sasakay dun sa mga boat, ako sahaya akong kanyanin nila ako ng tubig. Para kung ako yung presidente, ginano nila ako, I can demand the United Nations to do something about it. So, maliwanag na sa atin yung West Philippine Sea. Ito rin yung dahilan na France, kaya paulit-ulit ako nanawagan, sinamon ko si Congressman Marcoleta. Kasi nagsabi siya ng statement na wala yung West Philippine Sea. And let's contextualize it. Hindi mo talaga makikita ang West Philippine Sea sa mga old maps. There is the South China Sea. But, una, having win the arbitral tribunal and having the legal right in our constitution to oversee our territorial waters, we have the legal right to name it as West Philippine Sea. Karapatan natin sa konstitusyon, nanalo tayo sa arbitral tribunal, and there's nothing wrong with that. At hindi issue, hindi na dapat sinasabi na wala naman itong pinanggalingan. Kasi kung tatakbo kang senador, dapat para ka sa mamamayang Pilipino. Kung ikaw'y tumatakbo at ikaw hindi ka naniniwala na sa atin ng West Philippine Sea at hindi ka para sa mamamayang Pilipino, hindi ka dapat tumatakbo senador. Okay. I just want to push the question further. No? What's your thoughts on the pivotal of the Marcos administration to the US as per the pivotal of former President Duterte to China? Do you think this is a good strategy that we pivot our friendship to the US, or what are we going to do here? I think we should have an independent foreign policy. It's about ano ba yung para sa Pilipinas at saan ba tayo dapat tumatira. We should be independent. Kung halimbawa yung China, pwede naman natin kausapin eh. Let's talk with them. Ayaw namin ito. Pwede bang ayusin natin ito? Mag aggression? Ano ba tayo magkakasundo dito? Hanggang the US, pag-usapan din natin. Kasi hindi naman tayo dapat na kumakampi sa kahit na sino yan. Kasi in the end, ang interest naman ng China at US ay pansariling interest nila. Hindi ba mananalo mamamayang Pilipino. So dapat palaging independent foreign policy na kung saan ang mananalo ay ang mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat nagpapagita sa nagbabanggaan ba. You make mention about same names, same names na lang yung tumatakbo, which is a very clear manifestation of political dynasty. Kung may plano na ho kayo, may details, if you were to know or to baguhin or magpasa ng anti-political dynasty, anong unang gagawin, anong unang proseso natin para nang sa ganun magkaroon na tayo ng anti-political dynasty law? Ito nga una natin gagawin ay sumanggunin sa mga legal experts. No? Kasi ang plano ay tanongin, gumawa ng isang inquiry sa Supreme Court na i-enforce ang anti-political dynasty provision ng Constitution. Since it is already in the Constitution, it should be self-executory. Kasi maliwanag naman kung ano ang dynasty. So dapat, in that context, ini-implement na siya. Yung enabling law ay hindi talaga naman kailangan. Ang enabling law, ang gagawin lang dapat niya, ay i-define pa further ano ba yung political dynasty, ano ba yung mga penalties, and such and such. Pero the mere fact that the Constitution says that this is not allowed, dapat hindi siya ina-allow in the first place. So, meaning yung COMELEC ay nagkakaroon ng grave disrespect for the Constitution. At the same time, nagtataka rin ako sa Kongreso, nagawa nila magpasa ng anti-nuisance. Meron silang on third reading na anti-nuisance candidate, which is, I believe, gagamitin para ma-silence sa mga walang pera with penalty na 500,000. Bakit inuna pa nila yan? Dapat ang inuna nila ay enabling law or the anti-political dynasty. So talagang walang pakialam itong mga dinastiya ng Revilla, dinastiya ng Villar, dinastiya ng Recto, at Romualdez, marami pang iba. Okay. What's your thoughts on contractualization? Are you in favor? Are you against it? What's your thoughts on the contractualization? No? I stand with Caliobi and Attorney Doc being previously a part of PLM. So you are against contractualization? Okay. So anong nasa
top of Gawagin mind, sir, anong kailangan gawin para ma-end talaga itong contractualization? Sige. I think we need to sit down and define how the law that will end the contractualization. Of course, in Mhm. consultation with the labor sector, yung labor sector and other stakeholders, kasi kailangan ayusin talaga yun. Na hindi dapat ganyan ang nangyayari. At bukod doon, hindi lang naman contractualization ang problema. Kailangan buwagin na rin yung original wage board para nationwide, isa lang yung sweldo dapat. Hindi yung iba-iba pa, may mababa, may mataas. At itaas yung sweldo kung kaya o hanggang saan kakayanin kasi living wage natin, hindi ko alam, baka 1,400 na yan. Na magkano ang sweldo. So we need to increase even the minimum wage of our work. Okay. Dito naman sa usapin ng divorce, are you against it or are you for it? I am in favor of it. Okay, bakit, Ito sir? Bakit? kailangan very specific kung ano yung mga requisites sa divorce. Kasi sa divorce kasi, ang maganda kasi dito, sa divorce, kinasal pa rin kayo. So, yung mga anak ninyo ay protected ng batas. Kasi sa annulment, bukod sa mahal siya, parang hindi kayo kinasal. So, legally, mas pangit tingnan yun. Kung tutusin, mas pro-family pa nga yung divorce kesa sa annulment o sa legal separation. Kasi divorce recognizes that yung nangyaring kasal sa inyo ay nangyari. Pinapawalang bisa lang dahil sa mga ilang mga bagay. Halimbawa, itong bouncy, so may sinasaktan yung babae o sinasaktan yung lalaki kasi minsan lalaki sinasaktan din, pangaliwa and such. So, mas maganda sa akin ang na-divorce kasi I believe that it's more pro-family since it recognizes the marriage. Pero kung magpapadivorce ka dahil reconcilable differences, ayaw ko na sa kanya, I think hindi dapat magamit yung divorce sa ganung mga bagay na, alam mo yan, parang nakakabalahura sa sanctity ng family. Okay. Let's be very honest, sir. We are a very, kumbaga, religious, no, as it is, and parang yung divorce ay medyo taboo in the part of the church, no. How are you going to make sure that this will go through? I mean, are you willing to toil the night to get this done? No? Si Kristo ba, papayag ba na binubugbog yung babae? Kaya pabugbog ka dyan, pabugbog habang buhay. Ganun ba ang tinuturo sa Biblia? I don't think that's the essence of religion because God is not human. So hindi dapat natin ito ng Diyos. So ang Diyos ay, di ba, justice. Hindi ba pwede na hayaan natin yan kasi kasal sila. So ang pinagsama ng tao ay hindi pinagsama ng Diyos ay hindi pwede pag-iwalay ng tao. Ito mamamatay ka na doon. Di mag-annulment kayo. Magbabayad ba yung simbahan para doon sa annulment? Tutulungan ba nila? Hindi naman eh. So, kailangan may recourse itong mga tao na to. Kumbaga may options lang sila. May provide them with more options. Yes. And I don't think it's against whatever religion. Kasi it's your survival. It's your right to have peace and to be protected from such harm of your marriage. Last na lang, no, for this part. Ito sir, yung pinakamalaking issue ngayon, no. What's your thoughts on the impeachment of Vice President Sara Duterte? Is this going to be a campaign issue? I mean, anong thoughts niyo dito? Kailangan ba lahat ng tumatakbong senador ay may stand tungkol dito, or shall we leave it at that, no, na parang pag-usapan na lang and don't make this an election issue for this campaign? What's your stand on the impeachment? I think it's an election. Unang-una, tayo ay tumayo na ma-impeach si Sara. Mamatay sa mga rally. In fact, ang bunyog pagkakaisa ang aming partido ay isa sa nangunang nanawagan para ma-impeach si Sara Duterte. Wala pa man ako sa bunyog, nanawagan na ako na mag-resign si Sara sa DepEd, no? At bilang vice-presidente sa mga ginagawa niya. So maliwanag na yung pagsama namin sa mga pagkilos ay nagtagumpay kasi pumirmahan. Yan ay nasa Senado nito. So,
kung ako ba ay senador, ako ba ay so-convict ko ba si Sara Duterte. Sinagot ko ito sa isang post. Ang sabi ko, kung ikaw ay isang tunay na senador, ikaw ay magiging isang senator judge. So as a judge, you should be impartial. So kailangan, titignan mo pa rin yung mga ebidensya, ano ba yung ebidensya, ihaharap doon. Ito ba ay, kung yung ebidensya ihaharap doon ay magpapatunay without reasonable doubt na talagang siya ay may paglabag, kahit isa lang, i-convict natin si Sara. Ngayon, pangalawa, kung mayroong kahit konti lang, na sa tingin ko ay may ginawa siyang hindi maganda, i-convict ko pa rin si Sara. Pero, kung halimbawa, at talaga namang walang na-present ang ebidensya, which I doubt will happen, ay hindi natin i-convict. Kasi kung wala naman talaga ng ebidensya, anong basis ko? Yung sarili kong opinion. Hindi ka pwedeng gano'n, Senador Te. So dapat, you need to appreciate the evidence. But I doubt that the prosecution will not produce any evidence. Dagdag ko lang to, habang impeachment yung usapan. I think that the Senate President and the current Senate is committing a grave abuse of their due diligence of senators. Kasi maliwanag po sinasabi sa konstitusyon that upon submission of the impeachment complaint, the impeachment court should follow forthwith. Ang ibig sabihin po ng forthwith, i-research ko yan, immediately, without delay, or within 24 hours. So yung sinabi po ni Senate President Jesus Cordero, na ito ay after pa ng susunod na Kongreso, yan po ay paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. So kailangan, immediately, simulan yung impeachment. Otherwise, these senators are violating the provision of the Constitution. Okay. We are down to our last few questions na, sir, no? Gaano niyo po kagustong manalo sa eleksyon na ito para sa sambayanang Pilipino? 100%, 101%. We want to win. Kasi I have been with the youth. Siyempre, nagpa-cosplay ako. I organize events, events, and may akong dalawa. Yung laban ko ay para sa kanila, para sa kabataan. Kasi I don't think they deserve a country that is as corrupt, as poor as this one. So yung laban ko ay para sa kanila. Kaya gusto kong manalo kasi gusto kong makita na ang bansa natin, we can be proud of our country, we can be proud of our public officials. Yung ating mayamang bansa ay ginagamit para sa maayos, wala nang sa tao yung mag-control. Para finally, we can truly be the pearl of the world. Okay. Bilang panghuling para sa pagtatapos ng pag-uusap na ito, bakit kailangan na ihalal si David De Angelo at bakit kailangan na ang kalikasan naman ang ipanalo ngayong 2025? Unahin natin bakit si David De Angelo. Si David po ay, ako sa gaya ng marami sa inyo, karaniwang tao ko po ay nagpo-commute sa po kong single parent. I am a survivor of suicide at a young age. Orphan ako kasi namatay ang parents ko when I was 5 years old, so I have to live practically alone. So I work as a BPO worker. I work 8 to 5 as well. Naranasan ko yung karaniwang nararanasan ng mamayang Pilipino. At yung experience na yun, walagay ko kulang sa mga nakauwi sa natin. Hindi nila alam ang buhay natin. That's why they cannot make laws that are for the people. Bakit kalikasan? Marami yung nagsasabi na hindi naman ito mahalagang issue . Pero imagine, may bahay ka. Nasisira yung bahay mo. Ang uunahin mo ba yung sofa mo? Yung refrigerator mo? Yung tiles mo? Kailangan unahin natin ayusin ang ating kalikasan. Kasi pag nasira yung kalikasan dahil sa krisis sa klima, apektado yung pagkain mo. Para mag-produce ng pagkain, kung silang kalikasan mo, kakakuha ng pagkain, apektado ang tubig mo, apektado ang health mo. Yung mga sakit natin ngayon, dahil sa pagkakas ng kalikasan, diba? Apektado rin ang buhay mo, yung mga bahay, lahat yan related sa environment. Because the environment is life. And we need to prioritize these things. Kasi, alam mo, saan ba pinakamayaman ng Pilipinas? Diba? Sa kalikasan, ang dami natin manggagap, ang dami natin puno,
ang dami natin agricultural lands na kahit anong itanim mo, tutubo. Pero yet, it is the most neglected aspect of the Philippines. This is what we should offer to the world. This is our richness. Kaya kailangan natin alagaan. Kasi sa climate crisis, kapag lahat tayo nag-puro building and industrialize, then we don't mind the environment. Before we know it, wala na yun. And we will lose the true richness of our country. Dalawa lang naman. Kasi ako, I advocate for one, a circular economy. We can research it. And two, the change of our economic system to a well-being economy. Sa ating kasi ekonomiya, hindi mahalaga yung dalawang tunay na kayamanan. Ano po yun? Una, kalikasan, natural resources. At pangalawa, tao, human resources. Ito yung dalawang finite resources. Ang pera naman, wala talagang value eh. Ang nagbibigay ng value dyan, yung gold reserve mo, which is also a natural resource. So kung kailangan natin pahalagan itong dalawang ito para finally, no, the Philippines can be a first world country that the next generation can all be proud of us. May ginawa itong mga nauna sa amin na hindi kami pinabayaan. Kasi kung hindi po natin ito babaguhin, I think we are going down a path that we will all be regretting in the future. And I hope and I believe that the Filipino voters are intelligent and that most of us are frustrated with the existing politicians and those who run for public service. Ngayon na po yung panahon. Ngayon po, tulungan niyo po ako, ipanalo niyo po si David number 19, David De Andres sa Senado. Yun din po yung aming party list, yung General Pagkakaisa, number 87 po sa party list. Kasi kami po ay lumalaban para po sa bawat mamamayang Pilipino. Nang sa ganon, maabot ng ating matagandang minumuti sa panahon pa ni Andres Manito. Maraming salamat sa pag-imbita. And God bless you always sa mga kababayan natin. Let's all work hard and together dun sa pinaka-community natin maganda at tunay na bagong Pilipinas. Thank you for tuning in for this week's episode of Politics and Beyond. Stay connected by following our official social media pages for the latest updates. I'm your host, Franz Merida, and I can't wait to dive into our next conversation here on Politics and Beyond.